ang multo sa boarding house na hindi umaalis sa kwarto numero 6. May isang kwarto sa boarding house namin na walang nakatira. Pero gabi-gabi, may umuuwi doon. Kwarto numero 6. At sabi nila, kapag narinig mong bumukas ang pinto nito, huwag kang lilingon. Lumipat ako sa murang boarding house malapit sa trabaho. Luma ang building, 2 palapag, kahoy ang hagdan, at laging amoy kulob ang hallway. Sa unang gabi ko pa lang, napansin ko na agad ang kwarto numero 6. Nasa dulo ng hallway, laging sarado, at kakaiba, walang doorknob sa labas. Storage lang yan, sabi ng landlady. Pero hindi siya tumitingin sa akin habang sinasabi yon. Hinayaan ko na. Kailangan ko ng matitirhan. Pero pagsapit ng gabi, doon nagsimulang magbago ang lahat. Rising tension. 12:30 hanggang 3:30. Bandang 12 ng gabi, nagising ako sa tunog ng yapak sa hallway. Mabagal, pat-drag. Parang may hinihila. Napaupo ako, nakikinig. Tuk, tuk, tuk. Huminto sa tapat ng kwarto numero 6. Tahimik. Tapos, click. May bumukas. Hindi ko alam kung bakit. Pero napatayo ako. Sumilip ako sa maliit na siwang ng pinto ko. Madilim ang hallway. Pero may nakita akong anino. Papasok sa kwarto numero 6. At pagkatapos, kusang sumara ang pinto. Kinabukasan, tinanong ko ang ibang boarders. May nakatira ba sa numero 6? Tumahimik sila. Isa sa kanila, dahan-dahang nagsabi, wala. Pero may naririnig ka, di ba? Hindi ako sumagot. Normal yan dito, sabi niya. Basta huwag mong bubuksan. Bakit? Tanong ko. Hindi na siya sumagot. Nang gabing yon, mas maaga akong natulog. Pero nagising ulit ako. Parehong oras, parehong yapak, parehong tunog. Pero ngayon, huminto sa tapat ng pinto ko. Nanigas ako. May kumatok 3 beses. Tuk, tuk, tuk. May tao ba? Bulong ng boses. Mahina, paus. Parang galing sa malayo o sa ilalim. Hindi ako sumagot. Papasok na ako. Biglang kumabog ang dibdib ko. Narinig ko ang paggalaw ng handle. Pero hindi ito bumukas. Pagkatapos, tumawa siya. Mahina at unti-unting lumayo. Pabalik sa kwarto numero 6. Kinabukasan, hindi ko na kinaya. Habang wala ang ibang boarders, lumabas ako at tumayo sa harap ng kwarto numero 6. Tahimik, walang kandado, walang doorknob. Pero may maliit na butas kung saan dapat ito naroon. Hindi ko alam kung bakit, pero sumilip ako. Madilim, walang laman. Pero habang nakatitig ako, may dahan-dahang lumapit sa loob. Isang mukha, nakadikit sa kabilang side ng pinto. Nakangiti. Sa wakas, bulong nito, biglang bumukas ang pinto. Kahit wala itong hawakan at may humila sa akin papasok. Nagising ako sa loob ng kwarto numero 6. Madilim. Sinubukan kong sumigaw. Pero walang tunog. Sinubukan kong lumabas. Pero walang pinto mula sa loob. At doon ko napansin, may isa pang ako. Nakatingin sa maliit na butas ng pinto. Mula sa labas, takot na takot, tulad ko kanina. Ngayon, gabi-gabi, ako na ang naglalakad sa hallway. Ako na ang kumakatok. Ako na ang bumabalik sa kwarto numero 6. At kapag may bagong boarder na lilipat, hinihintay ko lang na sumilip sila. Kasi kapag nakita na nila ako, pwede na akong umalis. At sila naman ang hindi na makakalabas.